Balita mga kabudol, welcome sa aking channel and this is Budol Rider. Ngayon naman, subukan natin kalikutin itong port ko. So noong nakaraang gabi, pinalikot ko to. Binawasan ko yung travel niya into 140. So ang gagawin ko, susubukan ko naman siyang gawing 150. Kasi sa tingin ko naman kasi, parang medyo bumaba siya masyado. Pero kung sa tingin ang pag-uusapan, okay naman siya sa akin. Pero ang still, gusto ko pa rin na i-achieve ko muna yung 150. Kasi originally, 150mm to. So, gusto ko gradual lang yung pagbabawas ko ng travel. Kasi feeling ko pagka ginawa ko siyang 140, para akong bumalik dun sa aking Santor Epic Zone na naka 140mm na travel. So, gagawin ko, ko-convert ko naman siya ngayon sa 150. So paalala ko lang, itong si Weapon Cannon Boost, hindi siya talaga na-adjust yung travel. Pero yung ginawa ko dito ay DIY. Kaya ngayon sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pag-a-adjust ng travel sa port na ito. Tara! So una sa lahat, aalisin ko muna itong aking brakes para wala tayong sagabal kapag hinila natin yung lower legs. So ito, tanggalin ko muna. Gamit ko nga po ng brake ay Jore na M6000 pa to alam ko. Yung nauna pang Jore bago nitong latest. So ganito lang siyang kadaling tanggalin. Tanggalin yung tornilyo tapos may pin dito sa gilid. Tapos mabubuksan na siya. Ganun kabilis. Tapos tanggalin na natin itong dito yung sa ipitan ng kable. Napansin ko lang sa ipitan ng kable nitong Weapon Cannon, para siyang nakabuka. Ang laki oh. Ang laki ng siwang. Ayun oh, may siwang. Ang laki. Hindi ko alam kung sa init o sadyang ganun lang. Hindi siya saktong-sakto, hindi siya saradong-sarado. Medyo paling siya. Pero maliit na bagay lang naman. Kaya secure ko muna ulit. Tapos kakakalasin ko naman yung caliper ngayon, para maginawa tayo magtrabaho. So bago pa lang lahat, kailangan nakatayo ng maayos yung bike, nakastand ng maayos para hindi gumagalaw. Tapos ihahanda ako na rin itong mag-aabang na rin tayo ng bangkito para dyan. So yun, tuloy tayo. So paalala ko lang din sa mga nagtatanong kung ano ba yung max rotor na kasya rito sa Weapon Cannon 35 boost. So yung mount kasi niya kaya pa ng 160. Ang buong akala ko rin nung una, ano to, permis sa 180 na rotor. Pero hindi pala. Naka 180 rotors ako dito. Gumamit rin ako ng adapter. So nangangahulugan yun na hindi siya 180 ready. Kumbaga gagamit ka pa rin ng adapter. Kaya kung gusto nyo ito na 200mm, gagamit pa rin kayo ng adapter na pang 200. Which is yan din yung plano ko sa future kung may upgrade ko pa man yung bike na ito. So pansamantala wala tayong pang upgrade eh. Kaya pa-tutorial lang tayo sa ngayon. So, samantalahin ko na rin yung pagkakataon doon sa nagtatanong kung ano ba yung nasa loob nitong Weapon Cannon 35. So, ipapakita ko hanggat sa mabubuksan natin. So, paalala ko lang, hindi ko nabubuksan yung yung air chamber. Hindi ko nabubunutin yung nandito, yung pinaka o-ring tsaka yung pinaka rod niya sa loob. So, ang plano lang natin, kukunin lang natin yung rod para may adjust yung travel. Pero yung dito sa loob ng air chamber, hindi ko na siya gagalawin. So meron lang din akong gagawing modification dito, konti lang. Pero hindi na sa puntong kailangan ko patanggalin yung pinaka nagtutulak doon sa hangin, yung chamber ng hangin tsaka yung tumutulak sa kanya. Hindi ko natatanggalin yun. So magbubukas man ako siguro dito hanggang dito lang sa ibabaw para magkaroon kayo ng idea kung ano yung meron sa loob nito. Ayan, natanggal ko na ngayon yung preno. Tabi muna natin. So bago tayo magtrabaho, kailangan tanggalin muna natin to ng hangin.
Tanggalan natin ang hangin. Tapos tutulak pa natin pababa. Ayan. Ayan. So wala naman na siya halos sa hangin. Tutulak pa natin. Ayan. Pababa na. So napansin ko lang dito kay weapon cannon. Pag tinanggalan mo siyang hangin, may natitira pa rin siyang sipa. Yung sipa na yon nanggagaling siya dito sa sa lockout, dito sa cartridge ng lockout. So napansin ko rin hindi siya totally lumulubog. Siguro para maiwasan rin siguro yung pag bottom out. Yun yung napansin ko sa kanya. Kahit naman din doon sa Apex Zone. Pero ito kasi ang laki. Ang laki pa ng allowance ba? Hindi siya tuwirang tumutukod. Siguro maliban na lang siguro pag sinakyan mo talagang babagsak siya. Pero ito kasi hindi agad eh. Yun yung pinagtataka ko dito. Ayun pinasingaw na natin yan. Umaangat pa rin siya. So may tulak siya dito sa compression dito sa lockout. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura ng lockout. Tama yung pamihit natin. Simple lang naman yung lockout nito, parang katulad din doon sa iba pang mga port. Yung sa Santor kasi di batak. Yung iba di batak, yung iba di tornilyo. Pero parang kung ako tatanungin, parang mas convenient itong naka-detornilyo. Kasi wala ka masyadong tusukin, sisikwat-sikwatin para matanggal yung lockout knob. So ito, detornilyo. Tapos meron lang siyang dalawang spring para lang dun sa sa yung pang tansya-tansya nung yung parang pinaka trickle lang niya para na-adjust mo nung ayos. Pero ang masaklap kasi dito, wala siyang kasama nung bulitas. Yung sa iba kasi may bulitas eh. Kaya ang ginawa ko, yung sa akin, nag-provide ako ng sarili kong bulitas. Sa mga nagtatanong ko saan ko nakuha yung bulitas, dun sa mga mga prehab, yung mga thread type na cogs. Yung bulitas nun, baklasin niyo yung thread type na cogs na yun, tapos kukunin niyo yung bulitas. Ito yun mismo. Maliit lang. Ngayon naman yung lower naman ang tatanggalin natin. So baliktarin natin yung bike para matanggal natin yung lower. Sa pagtanggal ng lower, kailangan ng 5mm dito sa left side. So yun na yung gagawin natin ngayon, tanggalin natin to. Gamit yung 5mm. Hindi naman siya kahigpitan. Madali lang siyang tanggalin. Medyo mahaba lang din yung konti yung tornilyo niya, kaya safe siya, hindi siya basta-basta kakalas. So medyo mahaba yung tornilyo. Tsaka isa pala nating mali. Dat pala nilawagan muna natin bago natin pinasingaw. Kasi nangyayari, sumasama yung rod sa loob, kasamang umiikot. Hindi tulad pag kami hangin siya, hindi siya basta-basta kasamang iikot. So, natanggal naman natin, kaya maliit na bagay lang. Tapos, unfortunately, yung dito, yung pinakapihitan dito sa knob dito sa rebound, naiwala ko. Ang nangyari pala, nagparamdam na sa akin minsan yan eh. Nangyari pala, nung pinipihit ko, nagtataka ako bakit maluwang. Yung pala, maluwang na pala mismo yung tornilyo. Kaya nawala. Kaya mangyayari siguro, maghahanap na lang ako ng replacement. O kaya naman, lalagyan ko na lang ito ng tornilyo para pipihitin ko na lang mismo yung tornilyo kaysa mangyari na makalbo ko tong hexagon na to. Kasi sayang eh. Baka gawin ko na lang, maglagay na lang ako ng tornilyo para maghanap ako ng kamatch nito para may kabit dito. Para sa pagtanggal dito sa rebound, kailangan natin ng 10mm na pamihit. Pwede rin yung yung mga yabe. Pero mas maganda kasi yung socket talaga. Yung socket kasi mas safe eh. Bukod sa madali siyang pihitin, makakasigurado ka na nakalapat siya ng gusto. Ayan gaya nito. Talagang 0-0 siya. Hindi ka mangangamba na baka mapalpal mo yung tornilyo. Kaya mas safe to. Sa pagtanggal naman ng leg, wala naman dapat ipag-alala.
Kasi nasubukan kong buksan to nung nakaraan. Wala naman siyang langis. Kaya pwede mo siyang hilahin para dun sa Epixon lang din. Ayan, di ba? Safe na safe. Walang langis. Ganyan din yung itsura niya, katulad din sa Epixon halos. Kasi yung port na yan, yung port kasi na to, basic lang din to halos eh. Kaya wala namang ganong maselang na pyesa. So sa nagtatanong ko ano yung itsura nung nito, punta tayo sa maliwanag. Sa mga nagtatanong ko ano yung itsura nung sila, ito malaki siya. Tsaka ano siya, wala siyang foam rings. Hindi tulad dun sa mga high-end na pork, meron siyang parang foam dito sa gilid. Pero siguro to, pwede naman din siguro lagyan ng foam katulad nung sa iba. Pero ito, wala siyang kasama. So yun yung ano, yun yung nakita natin dito sa loob. Wala siyang kasamang foam ring. Pero kung gugustuhin yung lagyan, pwede rin naman. So balik tayo dito sa pork. Etong pork, simple lang naman yung ano niya, yung mechanism niya. Ito yung pinaka rebound adjuster niya. Ang alam ko naka fully open to eh. Kung hindi man ako nagkamali. Kaya naka fully open to lang ko. Kasi tingnan niyo, may sipa yung ano, yung sa rebound, yung sa compression. May sipa siya. Yan yung kanina kahit pilitin nating ibaba, lumano siya, nagre-resist siya. Kasi ito namang sa rod, ayun, wala na siyang hangin, naka idle na siya, wala siyang hangin. Pagka may hangin siya, ganito ang itsura niya, nakataas siya. Kaya ang gagawin natin para ma-adjust natin, dito tayo maggagalaw sa part na ito. Similar din siya dun sa Epixon. Dito nag-a-adjust nung travel. So, yun nga lang, sa kasamaang palad, wala tayong pamihit para dito. Kasi dapat katala. Yung problema, yung katala ko bitin. Ano na eh, sagad na eh, hanggang 20mm lang to. Parang palagay ko kasi mga 2040. Eto, sukat lang to dun sa ano ko, sa Epixon ko. Pero pagdating dito sa Canon, bitin. Kaya mangyari, gagamit tayo ng dahas. Dahas ng vice grip. Ngayon, sa vice grip kasi kaya naman siyang pihitin. Yun nga lang, ang pindot mo rito sa vice grip, dapat yung pinakamalambot lang hanggat maaari. Hindi siya yung pwede yung panggigilan ng pindot. Kailangan yung simpleng kapit lang. Ayan, gaya nito, ayan, simple lang. Yung hindi masyadong masikip. Yung katamtamang sikip lang para mapihit siya. Ayan, safe naman. Tsaka hindi naman siya ganun katigas pihitin. Na ano kasi ito, nabuksan ko din ito nung nakaraang gabi. Pero gusto ko lang din ipakita sa inyo para sa mga nagtatanong kung na-adjust, pwede bang ma-adjust yung travel nito. Sa paalala ko lang, yung pag-a-adjust ng travel natin ay pababa, hindi pa akyat ha. Kasi meron kasi nagtatanong kung kaya bang iangat. Yung, halimbawa, yung variant na 120, iangat mo sa patungo 160. Yun yung hindi ko kayang sagutin. Kasi hindi ako nakakasigurado kung yung ginamit na stanchion doon sa ibang variant ng weapon cannon, kung parehas sila nito, nung taas. Itong taas na to, kung pare-pareho sila ng haba. Sa nakikita ko, pwede lang siyang bawasan. Kagaya nung sa mga packs, yung mga ginagamit ng dirt jumper, yung iba, ginagamit nila mga packs 36. Eh, samantalang may dedicated namang fork para sa DJ. Pero sila, pinipili nila na i-modify yung mga enduro fork para ipang dirt jump. Which is, sa case natin, pwede na rin natin gawin. Kasi, eto, convertible naman siya eh. So, mapapansin ninyo dito sa rod ko, meron siyang plastic na ginamit ko dito. Kasi pag binili niyo, pagka yung binuksan niyo itong weapon cannon, hindi to kasama tong berde na to. Itong berde na to, ginawa ko lang to. So actually, hindi pa siya ganun kalapat. Gagawin din natin ng paraan para masentro natin siya, para hindi siya pumipiglas na ganito. Pero sa kaso nito, safe naman to kasi hindi naman malaki yung play. Kasi ang importante, nakatukod to dito. Ito, nakatukod siya. Tsaka rito. Kaya gagawin natin para ma-adjust natin yung travel, papalitan natin to ng manifest. Kasi originally 160, nagsukat ako nung tubo 100, 20 mm. Kaya mangyayari, mababawasan siya ng 20 mm sa total na haba niya. Kaya magiging 140 siya. Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa nito nung spacer na to. Gagawa tayo ng 10 mm
na spacer para ipalit natin dito para magawa natin itong 150. So gawin na natin. So bago ang lahat, bago natin gawin, kalasin muna natin to. Madali lang naman magkalas eh. Kailangan lang, hey, naglalaro kayo dyan ha. Kailangan lang may patungan tayong kahoy para safe. Hindi mapinsala tong rod. Kasi tong rod, alloy siya eh. Kaya kailangan maging maingat ka rito na hindi siya mapinsala. Madali naman magtanggal, malambot lang naman ding tuktokin tong part na to. Ito, kailangan lang matuktok. Ayan, natanggalan natin, lagyan na natin siya ng space para mas may tulak pa natin. So mas magiging madali na yung pagtulak. Tsaka paalala ko lang bago nyo gawin yan, siguro din yung may grasa tong rod na to. Kasi pag wala yung grasa, napakahirap itulak. So kailangan mapadulas mo siya para mas maginawa siyang itulak. Bunutin natin. Ito na yung pinaka damper spring nya. Yung para pagka bumalik yung fork, hindi yung lumalagotok yung tok. Pagka bumalik na nag-extend ulit, nagtotok. Ito yung pamigil niya para bumalik siya ng tahimik. Kaya mangyayari kapag tinanggal nyo rin to, hahaba yung travel. Kaso iingay. Pagka bumalik siya, sumisipa, kumakalatok. So ito yung silbi niya para hindi siya magingay. Yan, bunot na natin. So tanggalin natin ngayon itong spacer. So mapansin niyo yung spacer ko, halos konti lang yung yung clearance. Lang siya, mga 1 mm lang yung space. Pero gagawin natin doon sa susunod. Lalagyan natin to ng sape para naka-sentro siya. So ngayon, proceed tayo sa pagpuputol ng spacer na to. Tsaka kung anong material yung ginamit ko. So itong material na ginamit ko ay PVC pipe. Hindi ko alam kung anong klaseng PVC pipe to eh. Basta yung PVC pipe na makunat. Kasi yung normal kasing PVC pipe, siya, malutong. Pero ito kasi makunat. Kahit pukpukin mo siya ng martilyo. Bawa, sample natin. Kahit pukpukin natin ng martilyo yan, hindi siya nababasag. Ayan o. Tumatalbog lang yung martilyo. Kaya matibay. Ayan o, ulitin natin. Ayan o, kahit pukpukin mo siya, hindi siya nababasag. Ganyan siya kakunat. Kaya pwede siyang gamiting spacer. So dito tayo kukuha. So nung nakaraang gabi, nagsukat ako ng 100 mm dito. Ito pa nga yung pinagtabasan ko. Ang kailangan lang natin yung pipe cutter. Nasaan yung pipe cutter ko? Dito. Kailangan natin pipe cutter tsaka cutter knife mismo. Ito. Yan lang yung mga kailangan natin. Tapos caliper pang sukat. So ito pakita ko sa inyo yung sukat. So ito yung sukat nya, mga 20 mm ang sukat. So gagawin natin, gagawa tayo ng 10 mm lang. Mga kalahati lang yan. Para makuha natin yung 150. So yan, 10 mm, ang liit lang. Ayun, ganyan lang siya kaliit. So yan, para sa purpose lang nung ma-adjust natin yung travel. Kasi papaliwanag ko rin kung bakit gusto ko siyang bawasan ng travel. Yung Dabam Sentinel kasi originally 160 mm na hindi siya naka-boost sa non-boost na fork yun. Kaso ang problema kasi yung geometry nung Sentinel para doon lang talaga sa 169 boost. Kaya pag gumamit ka ng boost, ang pagkakaalam ko yung magiging axle to crown nya madadagdagan ng 10 mm. Kaya pag kinabit mo yung buong 160 na fork na 160 travel na boost, parang magiging equivalent siya ng 170. So mga ngahulugan nyo na titingala yung bike, so yung head angle nya mas tataas, yung bottom bracket height nya mas tataas, at ang masakla pa ron, yung seat tube angle nya ay kasama rin sa tataas, which is magiging mas slack siya. So ang drawback nun nang nakaslack yung seat post ay yung seat tube
ay magiging mas mahirap iahon. Kung sa slack lang ng head angle, hindi siya masyadong magiging problema sa pag-ahon. Sa experience ko yun hindi naman ganong issue. Ang talagang may issue talaga pagdating sa ahon para sa akin, yung seat tube angle. So ngayon, balik tayo dito. Susukat tayo ng 10mm. Ito yung nakapirmi sa caliper, 10mm. Mamarkahan lang natin itong PVC pipe. So malinaw naman siguro yung marka ko. Tapos pesto na natin yung pipe cutter. Sa pipe cutter, simple lang naman gumamit. Tandaan lang natin yung marka. Ito, medyo palabisan lang natin konti, pwede naman. Pipe cutter. Para kahit papano nakabawas tayo ng travel. Tapos ikutin, pwede na ikutin hanggang sa maguhitan nyo na siya. Pag may guhit na siya, pwede na siyang higpitan. So, higpitan siya paunti-unti. Ikot lang ng ikot. Mag-iikot lang tayo ng mag-iikot hanggang sa maputol. So, medyo madulas lang kasi nagrasahan ko kasi. Ayan. Pihit lang tayo ng pihit hanggang sa maputol. So yan na yung status. Tukod na yung natin, yung cutter natin. So gagawin natin, ikutin ko muna to ng gusto. Ayan, maano na siya eh. Tukod na talaga yung cutter eh. Kaya gagawin natin, dito na natin gagamitin yung cutter knife para maputol natin to. Cutter knife. So ingat lang sa paggamit ng cutter knife. So ganito lang kasimple, pagulong-gulungin lang natin hanggang sa maputol. Ayun lang. Meron tayong spacer. So check lang natin ulit yung sukat. So yun, medyo labis lang ng konti sa 10mm, which is okay lang naman para bumaba rin yung travel, tsaka hindi na siya maging ganun ka-slack. So kailangan lang linisin lang natin itong pinagtabasan para pantay. Gamit tayo ng file, linisin lang natin ng konti. Kahit konti lang, at least malinis. So ang kunat talaga niya eh. Hirap din gigilin ang kunat. So yan, may nagawa na tayo. Ngayon kakabit natin to dun sa rod. So ngayon may nagawa na tayo. So kakabit natin sa rod. So hindi siya ganun pang nakasentro. So mag-iisip tayo ng paraan kung paano natin to mapapasentro. Hanap lang tayo ng pwedeng ipalaman sa loob. So yan. So nakahanap ako ng karton. Ito yung gagamitin natin karton. Sandugo pa yan. Powered by Sandugo. Sukat. Hindi man siguro masisira tong karton sa loob. Tsaka hindi naman siya nababasay, kaya ayos lang naman siguro. Balik natin dito. So palagay ko kasya naman. Yan. Saka natin gupitin. So yun, naka-sentro na siya, hindi na siya makawag. So hindi naman siguro basta kakalas yung karton, basta maayos yung pagkakakabit at naka-sentro. Tapos pwede na natin ibalik yung rod. Simple lang magbalik. Nasaan yung kaparis? Yan, balik na natin yung rod paunti-unti. Yan, pwede naman kamayin, bubalik. Basta malambot na yung
pagkakatangan ninyo. Yan, balik natin. So yan, hanggang sa naibalik na natin yung rod. So yan na. Yan na yung itsura niya pagka naibalik na siya. Tapos ito yung goma, huwag niyang kakalimutan itong goma. Kasama to dun sa binabalik. So yan ito. Natapos na natin yung rod. Tapos samantalay na rin natin yung pagkakataon na pakita ko sa inyo yung sa compression, kung ano yung itsura ng compression. Kasi kahit ako, curious ako kung ano itsura nito eh. Bukan natin na tignan kung anong meron dito. Siguro hanggang dito na lang siguro yung pwede kong buksan. So yan, nilipot ko lang sa mas maliwanag para mas makita. So yung loob niya, may para lang siyang rod sa loob na namamagitan dito sa hangin tsaka rito sa sa rod ng para dito sa preload. Hindi ko alam ang eksaktong tawag basta yung rod para dito. So nangyayari pag nag-adjust ka ng travel, lumulubog yung yung air chamber, lumiliit yung air chamber niya. Pero pag naghahaba ka ng travel, lumalaki yung air chamber niya, kaya mas kailangan mo ng mas maraming hangin. Yung spring na ginawa natin kanina, siya yung nagsisilbing pamigil o kaya yung damper para doon sa pagbalik pag-extend nung port. So yun yung itsura niya sa loob. Tapos yung dito sa kabila, ito lang, mayroon lang siyang yung para sa compression. Subukan rin natin kalasin nitong compression kung ano yung itsura. So bagong lahat, kailangan ibalik ko muna tong sa kabilang side para maitindig ko yung bike. Tsaka para safe kung magalaw itong kabila, kasi baka mamaya pagka itinawag ko to, biglang mahulog yung para sa air chamber kaya kailangan ibalik ko muna yung rod dito. Sa pagbabalik ng rod, kailangan lang tong gitna na to, kailangan lang may sentro doon sa loob. So yan, halos nakasentro naman siya. Tapos balik na natin itong takip. Tapos, pwede na nating higpitan ulit. Konti lang. Yan, di naman kakawala basta yun. Ayan, konti lang. Hindi ka kailangan pang gigilan. So yan, subukan kong balik na rin. So ngayon, subukan natin kalasin itong sa compression. Ang pihit niya counterclockwise. So ito medyo maluwang na to kasi nilungan ko na siya kanina. Mahirap talaga gumalaw pagka yung patala ang gamit niya. Kaya nire-recommenda pa rin na yung socket wrench pa rin ang dapat para sa mga ganitong job. Ayan, tanggalin natin. Maluwang namang pihitin, hindi mo makahigpitan. So yan, tanggalan natin. Ito yung itsura niya. Parang kapareho lang din dun sa sa
ibang weapon na port. So sa tingin ko ito, mas mahaba lang yung yung pinaka-rod niya. Tsaka yung sa mga weapon tower kasi, ang alam ko doon walang walang rebound adjuster eh. Kaya siguro kung magkaroon man to ng depekto, pwede pa siyang maayos. So ang paraan siguro para matanggal siya, kailangan ito pihitin. Although wala siyang pihitan dito na pwedeng paggamitan ng ng katala. Pero dito kasi meron siya. Meron siya rito sa loob. Ewan ko lang kung paano siyang pipihitin. Yun ang hindi natin alam. So for the sake of this video, ito yung itsura niya para makita lang din ng iba. Kahit ako din, curious kasi ako na makita. Kaya kinalas ko na rin para sa inyo. So balik natin ito. So bago natin ibalik, lalagyan ko lang uli ng grasa. So punas lang ng konti bago ibalik. Hirap talaga ng walang socket wrench. Ang hirap. Buti medyo malambot to. So yan, mamaya ko na lang higpitan ng todo pagka okay na. So itong air chamber, pakita ko lang din sa inyo kung anong meron sa loob. Nakahinga rin naman doon. Tigas na. Natigas ako nung kabit dito.
So, okay lang na mapinsala. Kasi ito naman, personal na gamit ko naman 'to. Kaya wala namang magrereklamo sa akin kung mabasalan man siya. Kaya ayos lang. Tsaka para makatulong na rin sa iba na makita kung ano ba talaga laman nito. So take note, wala tong hangin nung pinalas ko. Wag niyong kakalasin to na may hangin. Magkakaproblema kayo. So yan. Yung cup niya, ito, may ano lang siya, may o-ring, tapos yung pinaka-valve niya, yun lang, basic. Kaya mga kabudol, ito yung itsura niya sa loob. Meron siyang yung pinaka ano niya, yung pinaka nagtutulak sa kanya ng hangin. Tapos langis, pampadula sa loob. Kaya gagawin natin, bago natin din ibalik, dadagdagan din natin ng konting langis. Ngayon, balik na natin yung ano, yung cup. Dagdag lang ako ng konting langis para may pondo siya. Balik na natin. Hey miss. Ang baba na natin. Mamaya na natin dagdagan. Balik natin muna yung lower legs. Good. Ito, balik na natin. Yung pagbabalik sa kanya, simple lang naman din. Kung paano nyo siya binaklas, balik lang din kayo.
Yan. Okay na. Babalik na lang yung preno. So yan, as of now, yan na yung tindig nya. Naka 150mm. Nagdagdagan na lang ng hangin. Ayan, balik na natin yung iba. Hanginan natin ng 55 PSI. Na 50 na. Oh, 55. Check natin yung sag. Sagol. Ito yung isag ko. Maliit pa. Pero ayos na yan. Adjust na lang natin. Final step naman ito, ibabalik ko na tong lockout. Balik natin yung dalawang spring. Tsaka yung ball bearings. Bulitas. Dalawang bulitas. Ayan. Lock out. Ayos na. Ganyan. Linisin na lang natin itong paligid. Sakyan natin. Yan, ayos na. Wala akong preno sa harap eh. Pero okay na. Tapos yung lockout. Layo, sumara. Ayan. Layo pa rin. Ba't ganun? Nagalaw ko yata. Wait a minute. Pag ganyan, kulang sa pihit. Ayun, okay na. So pagka nakaranas pala ng problema dun sa lockout, ang gagawin, kailangan fully open siya. Ito, ipo-fully open nyo siya hanggang sa sumagad sa pinaka open. Ayan, open yan.
Tapos laro-laruin nyo lang. Tapos balik nyo lang sa nasa dati, doon sa pinaka-lock. Ito, luwang ng haba nyo. Ito, sinisikip na kunti pa. Ayan, ito na yung sara. Kung pinindot nyo, ayan, sarado na. Ganun lang pala. Nung pagkabili ko rin nito, ganito rin problema nito nakasara. Ito yung pwesto nung sarahan. Kaya natin, balik na natin yung ball bearing. Nasaan yung spring? Nawala yung spring isa. Oh no. Nasaan na yung spring? Nawala. Yan, balik na natin yung spring. Ayos na natin lock out. Ball bearing. Tapos yung lock. Bilag. Yan. Ito yung pwesto niya. Nakalock tayo sa pinakalock. Sara natin. Yan, sarado na. Bukas. Okay na. Sara. Ayos na. Yun. Balik na lang natin yung preno. So yan. Yan na yung tindig nung 150mm travel na weapon cannon na naka-modified yung travel niya. So yan. Sukatan natin para malaman natin. So, sukat niya ay 150. Ayan, sakto, 150. Ayan. Palagay ko, sakto na yung travel na yan para dyan. Para matugma siya dun sa 150 travel. So, medyo mataas pa nga kung tutusin. Pero pagka nataasan pa rin ako dyan, postuin ko na sa 140. Gaya nung ginawa ko nung una. So, yan. Kailangan lang natin ibalik yung preno. So, hanggang dito na lang ang video na ito. Muli, this is Budol Rider. Hanggang sa susunod na budadan.